Ito na talaga ang nasanayan natin pagising sa umaga, mag-init tayo ng tubig para makapagkape tayo. At habang nakasalang ako ng mainit na tubig, nag-prepare na rin ako ng isasaing kong bigas para naman sa agahan natin. Hindi na talaga mawawala sa atin yan pag tuwing umaga, kailangan talaga tayo magpainit ng tubig at makapaghigop man tayo ng mainit na kape at ng mainitan naman yung sikmura natin. Pag kape lovers ka, hindi talaga mawawala yan. Yan kasi ang kukumpleto sa araw mo. At ayan na nga, kumukulo na yung tubig natin, so ipapalit na natin yung kanin. At habang nag-aayos ako ng pangkapi namin dyan, ayan nga yung pusa namin nandito rin sa taas. Ang sarap-sarap din ng tulog nila. Paano ba naman kasi pag nasa baba yan sila, ay nako, si Isaac, hindi talaga yan sila titigilan. Ang kulit-kulit talaga. Kahit ano na lang ang pinagagawa sa mga pusa, kaya ayan nga, nagtimpla na rin ako ng kape para mainitan na yung sikmura natin. At yun na nga, habang nagiinom ako ng kape, hinuhugasan ko na rin yung mga pinggan dito kasi gawa ng hindi nahugasan kagabi. Minsan kasi pag konti lang yung hugasan sa gabi, hindi ko na siya hinuhugasan, sa umaga na lang. At fast forward tayo, andito na rin kami sa school ni Isaac. So ayan nga si Luis, tamang kain lang ng popcorn. So hindi mo talaga mapipigilan yan ng bata na yan kasi kahit saan lang siya nakapwesto, kung saan niya gusto, dun siya kakain. At tignan nyo naman, andyan na naman siya nakaupo sa may pintuan. So ayaw niya talaga magpahawa kung saan siya gusto magupo. At pagka uwi namin galing school, ayan yung bahay namin, ang gulo-gulo, yung mga damit ng mga bata, pinaggugulo naman nila. Hindi mo talaga maiwasan na kahit anong ligpit mo, may maggugulo talaga sa mga gawain mo. Kaya taas-taasan mo na lang ang pasensya mo pag may mga bata ka talaga, yan talaga ang mga gawain natin sa bahay. Kahit ilang beses ka pang magligpit, ayan, guguluhin talaga ng mga bata pag gusto nila. At yun na nga, pinatulog ko na yung dalawang batang makulit kasi kung hindi ko yung patutulogin, sasama yun dito sa akin at maghahanap ako ng panggatong namin. At dahil nga konti na lang yung panggatong namin at ayaw ko rin maubusan ng panggatong, kaya ayan, nanguha na ako ng kahoy dito sa may gilid sa amin. Noong nakaraan nga, pinagputol-putol ni Jangre yung mga kahoy dito at yun na nga kinuha na namin at naubos na yun na panggatong. Siyempre kahoy lang yung gamit natin, mauubos talaga. At eto naman ako, nangunguha lang ng mga konting sanga-sanga dyan. So yun lang ang kukunin natin para hindi naman masyadong mabigat. Kahit mga sanga-sanga lang yan, mapapakinabangan pa rin. Dito lang kami nangunguha ng panggatong namin kasi marami namang mga puno-puno dito. So kayong mga may mahuhulog na mga sanga-sanga, yun ang kinuha namin para panggatong. Ganito lang talaga ang buhay natin, yung simple lang, hindi na tayo maghahanap kung ano pa yung meron. Kung may darating man, edi pagpasalamatan natin. So kailangan talaga natin magtiyaga kung ano yung meron, di ba? Konti lang yung naipon kong mga kahoy dyan kasi yung nakaraan nakuha ko na yun. At yung iba naman sinunog na ni Jangre. Kaya kung ano yung nakikita ko, yun na lang ang kinukuha ko. At yan lang ang nakuha ko mga kahoy. So ayan, pinagputol-putol ko na yung mga kahoy para pag uwi ko, isasalansan ko na lang sila dun sa lagayan ng mga kahoy namin sa taas. Hindi naman mahirap dito maghanap ng kahoy. Ang mahirap dito pag wala kang panggatong tapos uulan, wala ka talagang mahanap kasi puro basa. Kaya habang tirik ang araw at walang ulan, tuyong-tuyo yung paligid mo, so maghahanap ka na ng panggatong mo at mag-imbak ka na lang para pag umuulan, may panggatong ka na, diba? At yan lang karami yung nakuha kong kahoy kasi may kahoy naman dun sa kabila. Dun ko na rin kukunin yung ibang panggatong namin. At pagkatapos kong mangahoy, ayan, naglaban na naman ako. O, diba, ang dami kong trabaho. Tapos, ayan, kinahaponan, umuwi na si Jangre. May nakuha pala siyang mga isda. So, tingnan nyo, ang dami niyang nakuha. At yun, nagluto rin ako kaagad ng adobong tilapia. O, diba, solve na yung pang-ulam mo. At kinabukasan naman, nagwawalis naman ako dito sa harapan ng bahay namin kasi nga marami ng mga dahon ang nahuhulog. So ilang araw na rin akong hindi nakapagwalis dito. Dito lang muna sa harapan ang winawalisan ko kasi ang sakit-sakit ng likod ko. Nako, ito na siguro ang sakit ng mga matatanda. At sa wakas, tapos na rin ako makapaglinis dito at malinis na yung paligid natin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat.